Hello guys! Welcome to my YouTube channel again. So, tayo ngayon ay mag-vlog. Kakatapos ko lang maglaba. So, nakaligo na rin ako. At ang i-vlog natin ngayon ito yung nakakaiba. Kakaiba ito dahil hindi ito kadalasan ginagawa ng mga vlogger. No? Mga vlog nila mostly ay nakakatawa, cooking tutorial, or makeup tutorial, or mga prank. So, ang gagawin natin ngayon sa ang vlog natin, ito yung napakahalaga sa lahat. Tayo po ay mag-share tayo ng salita ng Panginoon. So we are going to share the Word of God today. Ito po yung vlog natin. No, sana hindi po nakakaalam, tayo po ay nag-share tayo ng salita ng Panginoon. So nag-vlog lang ako minsan ng mga vlog na kakaiba dahil hindi pa ako talaga marunong mag-vlog. So it's my first time talaga mag-vlog at konti pa lang subscribers natin. So gagawa tayo ng vlog na kung asan ay maraming may inspire, no? Magkakaroon sila ng kalakasan dahil alam naman natin ngayon na ang mundo natin ay nababalot ngayon ng pandemic or COVID-19 na kinakatakutan na lahat. So we're going now to start. No, ang ating salita ng Panginoon ay makikita natin sa Joshua 1:9. Sabi dito, "Remember that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged, for I am the Lord God. I'm with you wherever you go." So, ang Diyos na siyang pala sa kanyang salita, no, sa umaga. So, sabi dito, no, sa Joshua 1:9, no, "Do not be discouraged." Sa panahon natin ngayon, maraming mga tao o nakikita natin ngayon sa social media, no, maraming mga nade-depress, no, nagkukumit sila ng suicide, hindi nila nakaya yung problema, hindi nila nakaya yung mga nararanasan nila o kanilang sitwasyon. So bagay ito, magbibigay tayo ng encouragement, no, na galing salita na ito. Sabi ng Diyos, no, sabi ng Panginoon, ni-remind tayo na do not be discouraged, o huwag tayong matakot, o huwag tayong madismaya. Because sabi dito, courage, no, is sabi sa Google, courage, the ability to do something that threaten us, threaten one. O sinabi dito, sinabi dito, bravery, mayroong tapang. So, nire-remind tayo ng Panginoon na we need to be courageous. Magkaroon tayo ng tapang. Okay, kasi dito, sinabi dito, kapag merong courage, merong discourage. So, opposite, merong kalaban. Kapag merong maganda, merong mabuti, merong bad, no? Good, bad. So sa bagay nito, ang discouragement ng tao dito, for me, discouragement is Satan's greatest weapon to make us forget who really God is. Minsan ginagamit ito ng kaaway ang discouragement, no, ang problema, ang sitwasyon natin para makalimutan kung sino talaga ang Diyos. So this morning, noong tanong, what are those things you fear, or what is the most things you fear for? Again, what are the things you fear for, or what is the most things you fear? Sabi, ano ba yung mga bagay na mostly mo na kinakatakutan talaga sa buhay? One of my favorite story, kung ating titingnan, ang pinaka-favorito ko na story sa Bible, kung tayo po yung nagbasa ng Bible, the story of the Bible is one of my favorite is David and Goliath. So ang kwento ito ni David at ni Goliath, no, kung asan ay sila ay naglaban, no, sa 1 Samuel 17:1-54, no, makita natin pag binasa niyo 1 Samuel, no, 1 Samuel 17:1-54, sila naglaban. Diba, si Goliath ay napakatangkad, is 9 feet tall, napakalaki, napakakisig na katawan, but David is just a small guy, no, kung saan ay si David ay napakaliit lamang na bata, no, kung asan ay lahat ng mga Israel ay natatakot kay Goliath. Bakit? Kasi malaki siya. Malaki ang kanilang kinaharap na kalaban. Natakot sila kay Goliath. No, mostly, no, and most of the time, lahat ng mga Israelite people, no, sila ay mga sundalo sila, mandirigma sila. No, that moment, bawat laban nila, hindi sila natakot, pero that moment na nakita nila si Goliath na napakalaki, natakot sila. No, but David never hesitate, or never discouraged, to afraid of Goliath, kahit gano'n siya kalaki. Many reason why, no, why they afraid of to discourage to fight Goliath. No, yun ang rason nila. Rason ng mga Israel soldiers na takot sila na kalabanin si Goliath dahil ito ay napakalaki. No, first one, main reason why they afraid to fight Goliath because it is big or huge. No,
Napakalaki talaga ni AI kapag binasa natin sa Bible. And secondly, tall. Napakataas niya, 9 feet tall. No, ang tao ngayon ay mostly 7'5" ang pinakamataas, si Yao Ming. Pero sa panahon nila, 9 feet tall kung gaano kataas talaga yun si God. So, napakalaki. No? In our life today, no, darating ang takot sa buhay natin. No, mga kapatid, darating ang takot sa buhay natin kung masyado nang malaki ang kinaharap natin. No, that's my motto. No, yun po ay salita ko lang. Darating ang takot sa buhay natin kapag masyado nang malaki ang kinaharap natin. Tama ba? So, darating talaga ang takot sa buhay natin kapag masyado nang malaki ang kinaharap natin. So, what are those fear we need? So, what are those fear that we afraid? Ano ba yung mga kinakatakutan natin? Ano ba yung mga kinakatakutan natin sa buhay natin? Because us to discourage, na nagbibigay sa atin ng discouragement. Ano ba yung mga nakakatakot na bagay na nagbibigay sa atin ng discouragement? Una, no, malubhang sakit. No, kapag ikaw meron ka malubhang sakit, natatakot ka, baka hindi ka gumaling. No? Ngayon sa panahon natin ngayon, sa dating panahon, kung isipin natin, wala pang pandemic, wala pa yung COVID-19, ang kinakatakutan na lahat ng mga mayayaman ay tinatawag ng cancer. Dahil ang cancer lang natin, ito yung napakadelikadong sakit. No? Kapag meron kang sakit, natatakot ka, baka hindi ka gumaling. No? Kinakatakutan na lahat ang malubhang karamdaman. No? Pangalawa, no, mawala ng trabaho. Of course, lahat naman tayo nakatatakot tayo mawala ng trabaho. Bakit? Kasi paano natin pangalain ang pamilya natin? Paano natin babayarin yung bayaran natin sa bahay, sa tubig, sa ilaw, bayarin natin ang mga utang natin. So, natatakot tayo mawala ng trabaho. Pangatlo, ang kinakatakot ng tao ay magkaroon ng malaking utang. Siyempre, nung walang utang, lahat tayo meron utang. So, natatakot tayo baka hindi natin mabayaran, o baka mapahiya tayo kasi hindi natin mabayaran ang utang natin, o natakot tayo baka kulong tayo, hindi natin mabayaran ang utang natin. So, maraming takot sa buhay natin. Una, malubhang sakit. Pangalawa ay mawala ng trabaho. Pangatlo ay utang. No? Sa buhay natin, kapag ang doubt or discouragement, no, comes, no, if discouragement or doubt comes, faith will suddenly gone. Kapag ang doubt at ang discouragement ay pumunta or dumating sa buhay natin, ating pananampalataya ay suddenly na mawawala ito. Tama ba? Kasi nakafocus tayo sa malaking problema, nakafocus tayo sa discouragements, nakafocus tayo sa bagay na kukasan ay nagbibigay sa atin ng takot. No? At no, mawawala suddenly, unti-unting mawawala ang ating faith. No? Na dapat, hindi naman talaga dapat. No? That's what reason. No? Or that's what happened to Israel people, Israel army. They discouraged to fight Palestine because of their fear to Goliath. Yung mga Israel people o Israel army, natakot sila na kalabanan yung mga Palestine dati dahil natatakot sila kay Goliath. Dahil ano? Dahil si Goliath ay napakalaki, napaka-huge, napakatangkad. No, yun ang pinakatakutan natin sa panahon natin ngayon. Dahil napalaki ng problema natin ng pandemic or COVID-19, kinakatakutan na lahat. Tama, natatakot tayo kasi baka tayo mawaan, baka mamatay tayo. No, kung asan ngayon, sa panahon natin ngayon, no, yun talagang kinakatakutan natin. Pero dapat, huwag tayong kung titingnan natin, natakot ang mga Israel ng army para kalabanin si Goliath dahil una nakafocus sila sa kanilang malaking kalaban. Nakafocus sila sa laki ng kalaban eh. No? Ang mga Israel people o Israel army, natakot sila kalabanin si Goliath dahil nakafocus sila sa laki ng kalaban. Pangalawa, nakafocus sila sa kakayanan nila. No? Nakafocus sila doon, sila nakafocus sa kanilang kakayanan, no? Sa kanilang mga lakas nila. No? Pangatlo, doon sila nakafocus, no? Sa kanilang malaking kalaban, nakafocus sila doon sa kanilang kakayanan. Pangatlo, sa kanilang lakas. No? Dapat hindi naman talaga ganun. No? Sa panahon natin ngayon, ganun tayo. Nakafocus tayo sa laki ng problema natin sa pandemic na ito. Nakafocus tayo sa lakas natin. Nakafocus tayo sa kakayanan natin. Dapat hindi. Focus tayo sa Panginoon. That's why God reminded us in Joshua 1:9, do not be discouraged, sabi ng Panginoon. Do not be discouraged, sabi niya sa last verse. For I am with you wherever you go.
Sabi ng Panginoon, I am with you wherever you go. That's why sa buhay natin, papasok talaga ang takot sa iyo sa oras na humina ang pananampalataya. Totoo yun. Papasok ang takot sa puso mo, sa buhay mo, sa isip mo kapag humina ang pananampalataya mo sa Panginoon. That's why dapat tayo, hindi tayo gano'n. Dapat, kung ang pandemic na ito ay palala, lalo tayong lumapit sa Panginoon, lalo tayong manalangin sa Panginoon, lalo tayong magkaroon ng faith sa Panginoon na ang Diyos ay kaya niyang gawin lahat. Sinabi sa Luke 1:37, sabi ng Panginoon, all things are possible with God. All these things. Sabi niya, ang lahat ng bagay na ito ay posible sa Diyos. So kung may nararamdaman ka, may problema ka, may takot ka, may suliranan ka, ilapit mo sa Diyos. Kayang gawin ang solusyon lahat ng Panginoon. Kapatid, yun ang ginawa ni David. Yun ang ginawa ni David kung bakit siya hindi natakot na kalabanin niya si Goliath. First, kailangan natin alalahanin ito kung sino mayroon si David. He come, sabi ni David dito, he come and have courage to fight against Goliath. Sabi nito sa 1 Samuel 17:45, David answered, you are coming against me with sword, spear, and javelin, and comes against you. But it comes against you in the name of the Lord Almighty, God of Israel, armies which you defy. Kung kanilang hinamon, sabi ng Panginoon, dala-dala niya ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Kapag ang Panginoon na sa atin, wala tayong natatakot. Ito yun, basahin nyo sa Matthew 28:20, sabi ng Panginoon, I am with you till the ends of the age. Sabi ng Panginoon, kasama mo ako asan hanggang sa katapusan ng mundo, sabi ng Panginoon. Kaya huwag tayong matakot sa ating nararanasan ngayon. Although dapat ay manalangin tayo, nasa bahay ninyo, kayong magkasama dahil hindi kayo makakalabas dahil sa pandemic na ito, magkaroon kayo ng devotion, mag-share kayo, magbasa kayo ng salita ng Panginoon, manalangin kayo, ipanalangin ninyo ang mga mahal sa buhay na malayo sa inyo, ipanalangin ninyo ang government officials, ipanalangin ninyo ang mga frontliners, ipanalangin ninyo ang mga kapitbahay ninyo na mayroong nararamdaman na hindi maganda, ipanalangin natin sila. Kapag tayo ay sama-sama tayong mananalangin para sa ating bansa, para sa buong mundo, maniwala kayo, manampalataya kayo sa Panginoon, mawawala ang COVID-19 na ito. Totoo yan. Mawawala ang COVID-19 o pandemic na ito dahil hindi niya kaya ang kapangyarihan ng Panginoon. Tanging ang Diyos lamang ang kayang gawin ang mga bagay na ito na imposible para sa atin. Dahil sa Diyos ay posible ito. Si David, nagkaroon siya, naniwala siya na kaya niyang talunin si Goliath dahil meron siyang Diyos na makapangyarihan. Pangatlo, naniwala siya na kaya niyang talunin si Goliath dahil naniwala siya na ang Diyos ay makapangyarihan kahit sino man. He is greater than anyone. Pangatlo, David believed that he can fight against Goliath because naniniwala siya is God is with him. Sa Matthew 1:23, sabi doon, God is with us. Kapatid, ano man yung nararanasan mo, ano man ang sitwasyon meron ka ngayon, kung nanonood ka man ng YouTube ng Frank or YouTube na nakakatawa, YouTube na tutorial ng matagal ng 20 minutes o 35 minutes, kapatid, panoorin mo ito. Ito'y mensahe mula sa Panginoon na sabi sa Diyos, huwag tayong ma-discourage o huwag tayong madismaya. Huwag natin katakutan ang pandemic ito. Bagkus magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya sa Panginoon. Lalo tayong lumapit sa Panginoon. Lalo tayong magkapit-bisig, magkaisa, hawak kamay, ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kababayan. Ipanalangin natin sila. At hindi sa lahat, huwag natin discriminate yung mga nagkaroon ng mga positive sa rapid test o mga positive sa COVID. Huwag natin sila discriminate, huwag natin silang kadirian. Bagkus, ipanalangin natin sila, i-encourage natin sila na kaya mo yan, kapatid, kaya mo yan, na merong Diyos na kayang magpagaling sa iyo, merong Diyos na kayang magbigay sa iyo ng lakas, ng kalusugan. Do not discriminate everyone, mga kapatid. Bagkus, ang gusto ng Panginoon ay
iabot natin ang ating mga kamay sa kanila, higit sa lahat ang ating mga panalangin na dapat natin sila ipanalangin na magkaroon sila ng malakas na pangangatawan, kalusugan, at higit sa lahat tagumpay nila, malabanan nila ang pandemic na ito. So manalangin tayo mga kapatid, ipanalangin natin ang ating mga kapatid na nakaranas ngayon ng depression, problema dahil sa pandemic na ito. O Diyos na makapirin sa lahat, Ikaw ang aming Panginoon, nagbibigay sa amin ng lakas, ng kalusugan, ng tapang, Panginoon. Lord, salamat sa mga salitang ito na ibigay sa amin ng inspirasyon na dapat hindi kami matakot, hindi kami madismaya, hindi kami dapat, Panginoon Lord, mangamba dahil naniniwala kami na sinabi sa iyong mga salita, Panginoon, sa Matthew 1. Lord, sinabi Lord sa iyong mga salita, Panginoon, sa Matthew 1:23 na Ikaw ay kasama namin. You are with us, Lord. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga kapatid, lahat, Panginoon, ng mga mamamayan, Lord, ng Pilipinas, o buong mundo, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng takot dahil sa pandemic nito, Lord. Abutin mo, Panginoon, ang kanilang mga puso. Hallelujah. Abutin mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon, Lord. I-remind mo sila, Lord, na mayroong Diyos na makapangyarihan, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na kayang abutin, Lord, ang kanilang mga sitwasyon, Lord, na kaya silang pagalingin, Panginoon, ng kanilang pananampalataya. Lord, i-remind mo, Panginoon, sindihan mo, Lord, ang kanilang pananampalataya, paniniwala sa iyo, Panginoon, na Ikaw ang Diyos lamang ang kayang magtanggal ng kanilang nararamdaman, kanilang nararanasan, Panginoon. Lord, ibalik mo, Panginoon, ang kapayapaan sa bansang Pilipinas. Ibalik mo, Panginoon, ang kapayapaan sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah. Lord, I pray, oh God, and I have faith, Lord, this COVID-19 will be gone, Lord, before 2020 end, Lord. Naniwala kami, Panginoon. Naniwala ako, Lord, na ang pandemic nito, Panginoon, ay walang kapangyarihan laban sa iyo, Panginoon. Lord, Ikaw lamang ang Diyos na aming pagkakatiwala ng aming buhay, ng aming pamilya, Panginoon, Lord. Hallelujah. Lord, lalo na, Panginoon, Lord, isinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon, Lord, ang aming mga nararanasan, ang aming nararamdaman, Lord, ang aming sitwasyon. Lord, Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy maghari, Panginoon, sa aming buhay, maging sentro, Panginoon, Lord, ng aming buhay, ng aming pamilya, ng buong bansa, ng bansang Pilipinas, sa buong mundo, Panginoon. Lord, naniwala kami, Ikaw lamang Panginoon, ang aming solusyon. Lord, Ikaw ang solusyon sa pandemic na ito, Ikaw ang solusyon sa problema nito, Panginoon, Ikaw ang solusyon sa kahirapan, Ikaw ang solusyon, Panginoon, sa mga problema, Ikaw ang solusyon sa depresyon, Panginoon. Hallelujah. Kaya Lord, naniniwala kami na kung kami ay lalapit sa iyo, kung kami ay magtitiwala sa iyo, Panginoon, Lord, lahat ng bagay na ito ay kaya namin magpasan. Salamat, Panginoon, sa tulong, sa pagmamahal, sa gabay, sa pag-iingat at kalusugan. Lord, patuloy mo, Panginoon, bigyan ng kalusugan, pag-iingat, Panginoon, pagpapala ang lahat, Panginoon, na nakarinig at nakapanood dito, Panginoon. Abutin mo ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, higit sa lahat, Panginoon. Dalangin namin sa mga frontliners, pagpalain mo sila, Panginoon Lord, ingatan mo sila, hallelujah, sa mga government official, Panginoon Lord, na nagtatrabaho, Panginoon, 24/7, ingatan mo rin sila, Panginoon, pagpalain mo kanilang pamilya, Lord, bigyan mo sila ng sapat na lakas, Panginoon, kalusugan, na malabanan ang pandemic ito. Salamat, Panginoon, dinadalangin namin at inangkin namin, Panginoon Lord, na matatapos na ito, ang problema na ito, sa tulong mo, kapag kami, sama-sama kami manalangin, ito, Lord, ang aming dalangin, pinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas ang puri, pagsamba, pasalamat. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. So mga kapatid, salamat sa panonood ng video na ito. So huwag kalimutan i-subscribe, i-like, no? At i-share na rin po para marami po ma-inspire sa video na ginawa natin. No, hindi po ako dapat na sumikat, hindi bagkus sumikat ang ating Panginoon, sa lahat ay ipakalat natin, no, na sa pandemic na ito ay mayroong solusyon, kundi ang ating Panginoon si Kristo lamang. Siya ang solusyon sa problema natin, siya ang solusyon sa bansa natin, siya ang solusyon sa buong mundo. Only Jesus Christ. Sabi ng salita ng Panginoon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So hindi po reliyon na minamasiya natin, kundi relasyon natin sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kasama natin ang Panginoon. So yun lamang po. Don't forget to subscribe, and like, and share. Bye-bye. God bless everyone.